Tuloy-tuloy lang natin. Naging problema ng mga kasapi ng deep state kung paano nila ito mapapatahimik. Dahil nalalaman nila na ang pinakamatahimik sa loob ng silid ang tanging siyang tunay na nakakaalam kung paano matatapos ang kwento. Ang hindi nila alam ay pinanonood ko ang kanilang mga senaryo at inihimay-himay bawat anggulo. Isa itong kamalayan na hindi ito haka-haka lamang. Sa pamamagitan ng pagtanga-tangahan ay naiistudyuhan ko ang kanilang mga laro. Kaya nakakapulot ako ng mga bagay na kanilang nakaligtaan. Ito isang dahilan kung bakit ako nakakalamang sa mga nakakalamang ako ng dalawang hakbang sa kanila. Kaya nga sabi ko, ito step ahead na ako sa kanila. Dati one step ahead lang ako eh. Kahit hindi ako magsalita laban sa kanila, ay para bagang sila ang pakong ibinaon na nakalantad ang kanilang ulo. Kaya ang kanilang mga kasinungalingan ay nauuga. Ano pat hindi na ako nangangailangan ng mga patotoo laban sa kanila. Dahil sila din ang naglalantad ng kanilang mga sarili. Diyan po sila nahuhuli. Hindi porke pansamantalang nananahimik ako ay natatakot na ako sa kanila. Ito nga yung mga deep state. Nanahimik ako dahil pinanunood ko sila. Sa buong akala nila, nasusukat nila at nababalatan ang aking pagkatao. Ano't hindi nila malaman na sila mismo ang naglalantad sa kanilang mga sarili. Masyado kasi silang abala sa paghahabol ng mga kapangyarihan. Kaya ako'y nagsisilbing padron sa mga tao kung paano mauunawa ng kanilang senaryo at maaaninaw ang kanilang mga plano. Diyan sila natatakot sapagkat gaya ng malalim na tubig, ang katahimikan ay siyang pinakamabisang arma sa upang mabasag ang kanilang plano. Nais ko lang talakayin itong mensahe ng White Monkey na pangalawang Pangulo ng US. Siya si James David Vance. Ito ang kanyang sinabi. Yung mga mahirap na bansa ay kailangan manatiling tanga upang maging tagagawa ng aming palaman. Ano ba yung palaman? Di yung yung nagpapasarap sa kanilang pagkain, hindi ba? Yung laman tiyan nila, kailangan laging busog. Ganito ang kanyang pinahiwatig. Dapat ay manatiling nakaangat ang US pagdating sa kadena ng halaga, yung value chains. At ang termino ito ay nakabatay sa buong proseso ng paglikha at paghatid ng mga pangunahing sangkap ng mga kalakal at kalakalan sa pamamagitan ng pagluluwas at pamamahagi. Sa madalit sabi, ito yung sinasabi nilang logistic. Napakahirap itong ginawa kong pag-iisip eh. Talagang pupuyat. Ang value chain ay nakabatay sa buong pag-ikot ng produkto at proseso, gaya ng pagkukunan ng mga material, pagyari ng mga produkto, pagkonsumo at pagre-recycle.
Ang pagpunta dito ni Pete Hegseth, ang Secretary ng National Defense ng US, ay upang utuin na naman ang mga Pilipino. Papayag ba kayo mga Pilipino na mapagsabihan na tanga? O, masakit hindi ba? Mapagsabihan tayong tanga. Mga estupido daw tayo. O, gaya ng sabi ni Duterte, ang estupido ang Diyos. Napakababa ang tingin sa ating mga Pilipino. Papayag ba kayo? Samantala, sila yumaman. Yung mga putang inang mga Amerika, China na yan, at saka yung Group of 5, Group of 40 na ngayon. Sila ang yumaman. Samantala tayo'y may-ari ng mga kayamanan na yan ay pinaghihirap dahil doon sa katusuhan ng putang inang Marcos na yan. Kaya yan ay sa buwatan yan eh. Marami kayong malalaman na lihim tungkol sa akin dito. At yan ipapaliwanag ko. Bakit tayo napagsabihan? Ang ipinahayag ni J.D. Vance ay para bagayang inamin niya na ang mayayamang bansa ay nagsasamantala sa pamamagitan ng neo-kolonyalismo. Pagsasamantala sa mga manggagawa, merkado at mga likas na yaman na may hirap ng bansa. Hindi ba napakahirap yon na sila ang nakikinabang? At itong mga katusuan itong Marcos na ito at yung Duterte na yan, sila kasi nangunguna upang ilugmok tayong mga may hirap. Samantala yung mga kayamanan na yan ay nakalaan sa mga inheritance. Ewan ko kung ano na mangyayari sa kanila, pero ako hindi mo ako mapapakuan dyan sa mga kagustuhan ng Amerika at saka China. Kaya yan pumunta dito, magkakaroon ng kaguluhan talaga. Ano sa akin kung mamatay lahat? Basta ako paninindigan ko na hindi ko bubuksan ng deuterium at saka yung mga kayamanan na yan. Pagkatapos pinamamalitan ni Ka Anton na pumayag ng sandigan. Pero hindi rin niya alam yung mga proseso Lahat ng mga dokumento ng Marcos ay declassified na. At ang nag-issue niyan ay yung International Court of Arbitration. Yan nakabase doon sa Hague. Kaya ngayon si Juma Sison ay nasa Hague dahil binabantayan niya kung sino ang pipirma doon. Hindi naman ako pipirma. At kung sino magpapadala ng sulat doon upang puntahan ako dito ay nakamatayan niya. At ang nagpadala niyan ay si Marcos, yung diktador na magnanakaw ng mga war damage. Natatakot silang malaman ng mga tao ng buong sangkatauhan ang ginagawa ng mga Marcos dito sa ating bansa. At sila din ang nagpapahirap sa buong sanglibutan ng sangkatauhan. At ginagamit niya itong Group of 5 upang maging kanyang kuta. Siya ang nasa gitna na para ipagtanggol palibasa mga mayayamang bansa at mga kapangyarihan. Kaya yun ang kanyang ginawa. Pilit niyang inaangkin yung mga kayamanan na yan, samantalang hindi naman kanila yan. Pag-aari yan ng kataas-taasan sa akin, hindi ko pag-aari yan. Bagamat may party ako. Ang party ko dyan ay yun ninakaw ng putang inang diktador na magnanakaw. Inangkin niya yung war damage na yan. Kaya pala ang bilin sa akin, yung pinakamababang halaga lamang ang maaari mong angkinin. Yung gold volume certificate ni TBM. Na ang kanyang code name ay Jack Sarlov. Pero ang tunay niyang pangalan ay General Eugenio Ocampo. Pero pinangalanan siya ni Marcos na Jack Flores. Na ang code number niya ay 152.
Kaya pala, ibig na ibig niya magkasama kami. Yung TBM na yan. Matindi ang pakiusap niya na magkasama kami. At yan, nakuha nila yung porsyento niyan. Nag-mature na yan. At ang unang nakinabang dyan ay itong si Nene Pimentel na ama ni Coco Pimentel. Oh. Dahil ang nagsabi niyan, si Enrique Sobel. Yung pilay, yung naka-wheelchair. Bakit tayo napagsasabihan na tanga? Oh, bayag kayo mga Pilipino? Oh, kaya napagsasabihan kayong mga tanga dahil pinagtatanggol pa ninyo si Duterte dahil nga nagsabi na siyang stupido ang Diyos, maraming pinapatay, criminal yan, marami, binenta tayo sa China, pero pinagtatanggol ninyo. Oh, kaya hindi kayo kasali dito. Kayong mga DDS, kaya pala DDS kayo dahil Davao Death Squad kayo. Kaya pag nangitim na yung mukha nyo, wala na kayo. Ang pinahayag ni Dibans ay para na nanyang inamin na ang mayayamang bansa ay nagsasamantala sa pamamagitan ng neokolonyalismo. Pagsasamantala sa mga manggagawa, mga merkado at mga likas na yaman ng mga hirap na bansa. Ang kahulugan ng neokolonyalismo ay isang paraan ng paghihimasok ng isang malakas at makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng panggigipit ng ekonomiya, politikal at iba pang pagkontrol, maimpluwensyahan ang isang mas mahirap na bansa. Kung titignan natin sa ibang anggulo, ang isang paraan upang masakop ng bansang ito, yung pagtulong upang magkaroon ng utang na loob. Diyan pa naman ng mga Pilipino, yung salitang utang na loob. Oh. Kaya yung utang na loob na yan ay yan ang isa sa pinakamasama at saka yung yung bahala na. Yan ang pinakamasamang termino sa salitang Tagalog. Ang pagsasamantala sa mga trabador na manggagawa ay sa pamamagitan ng mababang pasahod. At sila din ang nakikinabang sa mga likas na yaman. Dahil nga itong putang inang Marcos na ito, ang gusto niya, 60-40. Ganyan na. Mamaya malalaman ninyo kung yung ng Saudi, kung paano yung gulo-gulo na yan at saka Yemen. Oh, may kinalaman ng mga Marcos diyan. Dahil nga sa Petronas. Ang pagdagsa ng mababang presyo ng bilihin mula sa China upang tuluyan ng bumagsak ang ating ekonomiya. Oh. Kaya nga papunta na tayo sa sumpa resource course Dahil nga diyan sa ito, parang katuloy lang ito ng resource course Dahil nga diyan sa mga pagdagsang ganyan, yung mga kumpanya natin dito magbabagsakan. Ngayon, tatambakan na lang tayo ng tatambakan ng mga kagamitan. Gawa ngayon, sira bukas. Yan ang ng China. Mababang presyo. Talagang sabwatan yan, China at Amerika, upang ganyanin tayo. Akala naman nila, mapapasunod nila ako. Hindi nila ako kaya mapasunod. Kasi sabi ko nga, maski na magpitpitan ng bayag, hindi niyo ako mapapasunod. Para kayo makinabang? Posible yan.
Imposible yan. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong pakikinabangan. Kaya nga pilit na ikinukuha ni Trump si Duterte at maging katulong din itong abogado, yung lead counsel ni Duterte, pipilitin nila na mapawalang sala si Duterte. At ako naman ang makakalaban ng ICC kung hindi niya gagawin ng kwan. Ang tama. Dahil yung mga judge na yan, ipapakulong ko din. Yung mga kwan yan ng ICC. Sino ngayon ang dapat masunod? Britain? Yang England na yan, yang Amerika na yan, ulol, putang ina nyo. Kaya yung away ng US at China ay isang senaryo lang yan upang makapagbenta ng mga armas dito. Bakit? Pera ba ng gobyerno ito para bayaran ko yung mga armas na yan? Hindi ako ulol. Putang ina nyo, Trump, at saka Vance, at saka ikaw, Hegseth. Hindi ako ulol na kagaya ninyo. Hindi ako siraulo na kagaya nyo. Yang utak pulbura ninyo, yan ang magpapahamak sa inyo. Kung yung Taiwan nga, hindi ninyo magalaw-galaw Kasi bakit kasi napasok nila ang Taiwan. Malaki ang pakinabang nila sa Taiwan. Kaya yung China, hindi niya masakop-sakop itong Taiwan ang liit na bansa, hindi niya masakop. Bago pumunta dito, yung munang Taiwan ang kanya. Pagkatapos itong Japan naman, magkakaisa na sila ng China. Palibasa, yung emperor ng Japan, ay apo ng magnanakaw na diktador. Kasi nagkaanak siya doon sa Haponesa Ang pangalan ng anak niya ay Michiko. Si Jack din ang nagsabi sa akin yan. Para makumbinsi lang niya ako na magkasama kami. At yan, ang pangasawa ng Michiko na yan, yung emperor ng Japan. Kaya yan, apo ng putang inang magnanakaw. Di. Samantala si Hero ito pinadala nga dito yung mga treasury note na yan dahil ayaw niya dahil nagtataglay ng sumpayan dahil yung pagkurakot nila ng mga ginto dito Alalahanin ni Vance, ngayon hindi ako tanga para bumigay sa inyong kagustuhan. Yung sa buwatan ng China, US, Duterte at Marcos. Huwag mong ituring akong isang pound sa chess. Kundi kayo ang itinuturing kong pound na magkakatunggali. Kung wari magkatunggali ang China at saka kwan. Pero laro lang yon. Senaryo lang yon. Pakitang tao lang yan. Kasi hindi nasunod yung kagustuhan ng US at saka China at mga Marcos natakot yung pinapilan nila doon. Hindi niya masabi-sabi na ang kanyang pangalan ay Rodrigo Edralin Duterte. Hindi niya nasunod yun. Kaya nga nagpalabas na naman sila ng 1 plus 6 ay nakuha ko na rin yung 1 plus 6 equals 7. Paano yung... Kaya nga itinang ko yung nakabata yung ikapito, siya rin ikawalo. Dahil yung Roa, 3, at saka yung ni Lincoln, 5, 8. Yung ikapito, siya rin ikawalo. Pero mali yung paliwanag na yan. Dahil yan nakabatay sa mga aklat ni Daniel. Walang alam yan. Yung katusuan ng Marcos na yan, bobo yan. Palibasa sa larangan ng abogasilyo ay mga katusuhan lahat yan. Ganito ang
pangyayari tuwing ang mamamayan ay nagsusumikap magkaroon ng malayang kaisipan. Susuportahan ng US ang namumuno upang maging diktador. O, balak nila. Kaya yan po tayo higsit dito. Balak nilang gawin diktador si Marcos. At yung kwan nila, ang binablackmail nila, yung BBM na yan, sa anong paraan? Dahil malaki ang utang na babayaran ng mga Marcos sa Amerika, 1.96 bilyon dolyar. Pagkatapos yung mga tubo, dahil hindi nila binayaran, yung mga tubo ay umabot na mahigit na ewan ko kung 30 milyon dolyar pa rin yung idadagdag doon. O, 330 yata yun. Kaya lumaki, kaya mahigit na 2 bilyon ng babayaran ng mga Marcos sa Amerika. O, pinapress ko naman lahat ang mga account. Paano sila makakabayad? O, gaya ni sasabihin babayaran ni Duterte yung head. Hindi babayaran ni Duterte yun. O, dahil nakapress din ang account ng mga Duterte. O, yung mga Panama kwan. Nako, hindi ako tanga-tanga dahil yan. Tinabaho ko ng palihim yan dahil baka ako dumating sa puntong itong mangyayari, kaya ginawaan ko na ng paraan. Ay gagawin nilang diktador. Mahina naman ang loob niyan. O, paanong kukan yan? Ay hindi naman yan ang tunay na kwan. Hindi naman yan ang tunay na Marcos. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan ang tunay na Marcos. Dahil yung tunay na Marcos, nagtatago doon sa Balisen, yung ang kanya, yung ang minamanduhan niya yung mga kwan na yan, 5-star general, yung mga maharlikang general. Pagkatapos yung maharlikang general, yan ang nagmamando sa mga politiko. Kaya yan, figurehead din yan, putang inang Marcos na yan na nakaupo. Pagkatapos sasabihin ng putang na yung sangkay dyan, sangkay na yan na AI. Hindi AI yan, clone yan. O, clone yan. Kaya ikaw din, sangkay, mananagot ka rin. Huwag mong sabihin na hindi ka mananagot. Lahat kayong mga vlogger, mga troll, mananagot kayo, pati mga mainstream media. Kung kinakailangan ay babartulina ko kayo. Tandaan ninyo yan. Ganyan ang nangyari sa Saudi. Isa itong dahilan kung bakit ginera ang Yemen. Sila din ang nagkuhan ng Houthi. O, yung si Biden Kaya kailangan matalo si Biden at para si Trump umupo. Pagkatapos, para girahin nila, may katwiran nga naman sila. Hindi silang kuhan. O, pero yan, trabaho pa rin ng CIA yan. Kaya nga Pentagon, dahil 5 yan. O, US, China, Russia, France, England, Pentagon. Merong mga red line yan na bawat isa nag-uusap na hindi umaalis sa bansa. Dahil ibig ang kinin ng US ang exploration nila sa langis. Ang mga British ang nag-uudyok kung maaari ay makwan yan. Dahil British yan ngayon. Dahil sa British yan, inudyokan nitong Amerika. At dahil magkakasabwat nga, mapipilitan ng Amerika. O. Kaya nga, napakabigat itong kinuan na ito. Masyadong kontrobersyal itong balita na ito na ibabalita ko sa inyo. Hawak ng mga puti ang armed forces ng Saudi. Kaya pala,
ang nagdadala ng plano sa mga ng Saudi, ng mga army nila, ay itong mga British, mga puti, na kakwan din ng Amerika. Bakit? Kasi sa buwatan yan eh. Dito pa lang sa buwatan na sila. Kasi yung pumasok diyan ng Petronas eh. Oh. Tutuloy ko lang muna itong kwan na ito. Inuuto-uto lang nila ang Saudi. Ganyan din ang gustong gawin ni Hegseth dito sa bansa natin. Na tutulungan namin kayo, isa kayong matalik na kaibigan, ulul ka, putang ina ka nga, Hegseth ka. Oh, minumura na kita, putang ina ka. Kayong dalawa ni Trump, kayo isa ka na rin, Vance. Oh, kayong mga gobyerno ng Amerika, putang ina nyo, puro kayong mapagsamantala sa mga mahihirap na bansa. Pinagsasabong-sabong ng mga puti dahil sa may nahuling drone. At mula sa puno sa Yemen, pinaputok daw ng Yemen. Pero ang drone na nahuli ay made in Italy. Oh, ano ba ang Italy? Hindi ba dyan nagtago si Marcos? Yung tunay na anak ni Marcos. Diyan nagtago sa Italy yan. Kasama niya si Banjo Laurel. At yung kung na yan, Italy, isa rin sa mga nakinabang sa mga kayamanan ng Pilipinas. Oh, dahil kasapi yan sa Group of 20. Iyan, mantakin mo, tigi-tigi isang parte, naging mayaman sila. Samantalang Pilipinas, 3 parte, pero hindi natin mapakinabangan. Bakit? Yung isang parte, kinuha ng US upang pagpinansa ng paggawa ng mga armas. Yung pangalawa, upang magpinansa ng mga terorista sa buong mundo. O, yung pangatlo, yung palang ang parte ng Pilipinas, pero hinati pa rin. Na yung kalahati napunta sa Israel, yung kalahati napunta sa Pilipinas, pero malaki pa rin. O, kaya ngayon sinasabi ko, yung Boeing dapat mapunta dito. Dahil ang usapan dyan, lahat na armas na ba didevelop ang Amerika, kailangan meron ng Pilipinas, pero hindi tinupad ng Amerika yan. Oh, dahil natatakot siya. Yan ang usapan dyan. Tanginan nyo, kala nyo, kaya nyo akong takutin. At noong kasagsagan ng labanan Saudi at Yemen, may hindi pumutok na ballistic missile. Ang tanong, saan galing ito? Oh, dahil nabulgar na yun sa Italy, ewan ko kung saan yan. At ang balik doon, ang partihan ay 60-40 sa Saudi. Pero yan Saudi na yan, kaya nag-away yan dahil ganito yun eh. Ang pag-aari ng Saudi ay Mecca, Medina, Riyadh at Yanbu. Ang Jeddah ay pag-aari ng Yemen. Kaya nga, ang pinakamalaking source nila sa oil ay ang Jeddah at Buraida. At nung sakop ng Yemen, at ito'y sakop ng Yemen, at nagmimina dyan ay yung Petronas. Sino ba may-ari ng Petronas? Di yung mga Marcos. Oh. Kaya, ito, nagkaroon ito ng kontrobersyal eh. Nagkaroon na may kaso ito eh. Oh. Kaya, ang nakinabang, yung Committee of 300 at saka yung mga Marcos dahil nga dito sa Petronas. Oh. At yan, yung kita dyan, napupunta doon sa 1MDB. Oh, yung kita ng kwan. Pero, ang kwan naman, kasi sa Indonesia, Petromine, sa kwan, Malaysia, Petronas, pero sa Pilipinas, Petrom. Oh,
Kaya nga, mapilindo eh. O, kaya yung Indonesia at saka Malaysia nakikinabang. At yung isa pa nakikinabang dyan, yan Singapore. O, samantala tayo dito sa Pilipinas, ginulugbog tayo ng kahirapan ng mga putang ng mga Marcos na yan. At yung mga puti na yan ang may kagagawa ng mga suicide bombing. Kasi mahusay silang mag-blackmail eh. Iisrapan nila ng mga suicide kwan, dadalhin nila doon. At yung ang magkitrigger dyan ay hindi naman yung kwan eh. Kundi may connection yun doon sa mga puti. Yung mga Britain na yan. Kaya nga yung pagtatanggol ng putang inang head council na tiga Britain kay Duterte. Dahil alam ni Duterte ang bagay na ito. Natatakot silang malaman. Kailangan makalaya si Duterte. At nanakot naman itong putang inang Trump na ito. At sasabihin sa pamamagitan ng tarif, ulul, putang ina mo Trump ka. Wala kang kwentang tao. Animal ka. Sasabihin mo, sugo ka ng Diyos, ulul, putang ina ka, sugo ka ng demonyo, katulad ni Duterte, katulad ni Kibuloy. Kaya nga pinasa mo doon sa yung sa Australia yung paghuli. At ang mga nanguhuli dyan ay yung mga patriot. Kaya yan, napagkikita na ba ninyo? Si Kibuloy, si Browner, si Anyo. Marami nahuli na dyan ng mga maharlikang general. Sabihin ko sa inyo totoo, pati yata si Esperon at saka itong si Esperon naging clone ni Duterte yan. Yun na nandoon sa yun sa Hague. Kaya nga sinasabi ko eh. Kaya pagkatapos sasabihin ninyo na yung si Joe Maseson nandoon sa Hague dahil socialist, ulol, alam ba ninyo ang kahulugan ng socialist? Kayo mga MPA, mga tanga-tanga kayo. Dahil ang mga pinuno ninyo, ang mga kakutsaba ng mga maharlikang general, ginagawa lang kayong pound sa labanan ng chess. Yung mga sundalo at saka MPA ko, pinaglalaban na pinagsabong-sabong kayo. Kaya huwag kayong sasali-sali kung ano man ang mga inuudyok, lalo na yung dado na yung guerrilla forces. Ulul, putang ina ka, huwag mong gaguhin ang bayan. Putang ina ka, numero 1 ka, dapat makulong. Kasama mo yan si Mertan. Wala na nga sumasali sa inyo na guerrilla forces dahil nalalaman na nila ang katotohanan Sige na.